pag-uusapan natin tungkol sa Kia Sonet. Pero yung sasakyan natin hindi po Kia Sonet. May biyahe po tayo papunta ng San Fernando, La Union. Meron tayong bibilhin doon na materyales. Kaya mamamasyal tayo. Pero di tayo dataan doon sa daanan na nai-vlog ko na noon yung katatapos ng bagyo. Medyo matagal akong hindi nag-vlog. Ito yung lugar na makukuha sa ano yun? Yun. So, kung makikita nyo doon yung mga bundok na yun, yan, nilapit natin. Ayan. Yun ang part ng Baguio City. Medyo nasa cloud, hindi makita. Yun. So punta tayo ng San Fernando. Yun, hindi pala na. Road closed daw, road closed. Alternate route. So dito tayo. Okay. Para makita nyo yung itong maliit na daanan. So guys, yung Kia Sonet, balik tayo dun sa kuwan na naman, yung palagi kasing nagiging issue o yung palaging tinatanong ng mga gustong bibili ay yung fuel consumption. So yung sasakyan namin, kasi halos si Mrs. ang gumagamit nun, nasa 2,600 plus na yung mileage niya. 2,600 mahigit na, magdi 3,000 na. Pasensya na kayo at yung daanan natin, daanan talaga ng mga hindi pa naayos ang kalsada. Ayan, makita sana yan. Makita nyo. So ayun. So tungkol sa fuel economy niya, sa fuel usage niya, nagre-range siya ng 8 hanggang 9 kilometers per liter. Ang paggamit namin sa dito sa paakyat, pababa, ganun, walang masyadong walang masyadong patag. Akyat baba talaga yung gamit ng sasakyan, kaya talagang kumakain siya ng gasolina 8 to 9. Pero napansin ko kasi nung una ang gamit namin XCS yung 95 parang mas mas mabilis maubos yung 85, yung high mas mataas ang octane rating. Kasi may minsan na yung aso naubusan ng 95 doon sa gasolinahan, naubusan ng 95, kaya
91 kami. Nung pag-diesel ulit namin, bakit parang mas maganda? Parang ano to, mas malayo yung tinakbo. Nag-iba. Dati kasi 8 to 8.5 lang, ganun talaga. Hindi na, medyo nahirapan kami mayakyat sa 8.5. 8, karamihan 8. Nung nagpalit kami ng 91 na octane, umakyat siya ng umakyat siya ng 9 kilometers per liter. Mahigit pa. 9.5. Ayun. Kaya, pero obserbasyon ko lang yun. Hindi ko alam kung medyo tumataas na siya kasi nabe-break in na siya or nandun din sa sa gasolina. Kaya i-try nyo yung mga naka 95. Pero kapag 91 na yung gamit nyo, siguro ganun na rin yung kanya, yung fuel efficiency niya. Pero yun 9 liters per kilometer. So nagre-range siya ng 8 hanggang 9 kilometers per liter. Naka-aircon yun, diretso na naka-aircon. Pag ginagamit yung sasakyan, akyat baba. Mahigit 20 kilometers ang tinatakbo niya paakyat. Kaya sa isang araw, kulang-kulang 50 kilometers ang tinatakbo niya araw-araw. Basta may trabaho. So, yun, doon na nagre-range yung fuel efficiency, fuel economy nung Sonnet na hawak namin. LX80 siya. So, yun. Kapag nasa patag kami, medyo malaki yung diferensya. Maabot siya na 11, 10, 11 tsaka 12. Oops, may nakakulog na. Tingnan natin. Ay, nilinisan na. Okay. Wala ko inaayos. Yun. Kasi, laki nito na kahoy. Pero tinanggal na nila. Dito ako dumaan kasi parang hindi maganda yung kalsada, pero parang mas malapit kasi rito. Pag doon ako dumaan sa kabila via Tubao, parang mas malayo yung iikutan ko, saka yung traffic kasi sa Bawang kung minsan mahaba. At least pag dito ako dumaan, Nagilian Road ang daan ko, labas ako mismo dun sa intersection ng Bawang. Pero mamasyal kayo dito sa Gubat na may konting kalsada. Ayan. Oh, sanayan lang mga pagmaneho ng mga ganito. Hindi naman malakas po sa sasakyan ko, mahina na kasi matanda na nga. Pero diskarte lang ito sa pagmamaneho. Yak, aray. Yun. Ito madulas ito. Number 1. Magpatakbo sa mga tire pad. Dumadaan kayo sa mga bulubundukin ng Benguet. Hindi doon sa main road ha. Pagpunta kayo ng mountain trail, nako, malala. Yung mga daanan nila doon, malala pa rito. Tapos sobrang taas. Kita nyo talaga doon sa baba. Pakita ko mamaya pag mayroong pwesto rito para makita nyo yung
kasi, lalong-lalo na pag ganito na ano siya, hindi siya diretso. Pati tire pad zigzag. Mahuhulog yung tire pad, yung gulong nyo. Pag may shoot, wala na. Ayan. Ayan. Okay. Dito na tayo. Efficiency ng Sony. Ngayon kung sa kwan naman sa performance, marami ng mga kasama na may Sony ang talagang tested na nila yung lakas, handling. Try ko na video ko na yung handling. Hindi ko pa masyadong pan yun. Ano to, hindi masyadong mabilis yung pagpatakbo ko, pero yung handling niya talaga maganda. Malambot yung malambot talaga yung manubela niya. Kaya pag hinahawakan ko itong Volvo talagang mabigat. Pag galing ka doon tapos punta ka rito, mabigat siya, parang may sira. Kasi malambot nga yung manubela nun, yung handling niya. Tsaka yung power, wala ka nang problemahin sa power. Yung 1.5 na makina talagang malakas na siya, wala ka nang hahanapin pa. Kahit punuan yung sasakyan, kahit pa 5 ang karga nun, kayang kaya. Kasi na-try ko na rin. Parang parehas lang. Karugtong sana nung saan tayo umiksit kanina. Yan lang sa taas. Yung nasabi ko noon dati na meron kasi part doon na hindi pa tapos. Pero mga pan na lang yun yung hindi na simento. More than 100 meters na lang. Pero less than 250 meters yun. O hindi, less than 200. Basta, konti na lang yung hindi natapos. Kala ko nga tatapusin na nila nung summer. Hindi pa pala natapos. Yeah, ito yun. Ito yun. Yung karugtong. Oo. Yan.
nasa Nagilian Road sa part ng Munglo, Sablan. Parang mas malayo yata. Saglit lang. So ano pang pag-uusapan natin tungkol sa Sonet? Akyat itong truck. Ayan. Akyatan kasi. Wala yung viewing part dito. Ano bang view dito sa side ko? Ito. Hindi ko alam kung kita niyo. Yun, kita mo na. Part na ng bawang yan sa baba.